Yan, hi guys, good morning. So, nandito po tayo ngayon sa ating area. At may ipapakita ko po sa inyo. Meron tayong konting talong dito, pang ulam. So, meron ng bunga. So, daming damo, hindi pa natin nakuha. Kasi gawa ng busy tayo. So, dito guys, ito yung talong natin na organic. So, hindi po tayo gumagamit ng mga fertilizer. Pero, yun nga, madamo pa. So, ang gagawin natin mga susunod na araw, kukunin natin yung mga damo para makahinga yung ating mga talong. So, yun guys, namunga na yung ating talong at daming bulaklak. Yan. So, may bunga pero may butas dito. Pero okay na ata to. So, ito po ay Calixto F1. So, nag-try lang tayo magtanim nito. At mag-ano lang to, sample. Pang-ulam lang. So, hindi to pang-benta, pang-ulam lang. So, hindi talaga to yung purpose natin. Kaya tayo nag-video ngayong umaga. Kasi yun nga, balik tayo sa ating pugo. Pinapakita ko lang sa inyo yung ating talong na malapit na tayong makagulay. Meron din dito sitaw. So, medyo madamo pa yung area natin. So, ngayon guys, so nagbibideo tayo. Mukha tayo ng video kasi yun nga, may isi-share ko sa inyo na about sa ating pugo. So, dito guys, kakatapos lang natin magpakain sa ating mga pugo. At na bigyan na din natin ng vitamins. Hinalo natin sa tubig. So, may nakalabas na isa yun. Yun, may nakalabas na isa. So, yun guys, balik tayo dito sa tumpugo. Nag-harvest tayo. No? So, ito po yung itlog nila. So, nagtatambakan yung itlog nila. Kasi yun nga, medyo mahina ngayon yung bintahan ng itlog. O yung mga nag-quick kasi yun nga, bakasyon na. So, medyo bumagal yung benta ng pugo, itlog. So, ito yung mga kadalasan kung bakit maraming huminto sa pagpupugo. Kasi yung iba, yun isa talaga sa mga batayan natin guys, pag nagpupugo tayo at itlog yung binibenta natin, alamin talaga natin yung market sa area natin. At huwag tayo basta-basta mag-aalaga ng pugo na maramihan. Unlike niya lang kung ikaw lang yung mag-isa na nag-aalaga ng pugo sa halimbawa sa lungsod or sa sa city, no? So, pero alamin mo talaga yung sellable ba talaga yung itlog ng pugo sa lugar nyo. Huwag agad basta-basta mag-alaga ng maramihan. Halimbawa, hindi ganun mabenta yung itlog ng pugo sa lugar. Tapos sa lugar nyo, tapos yung ginagawa nyo, nag-alaga kayo ng 1,000, 2,000 hanggang 5,000. So, yun, malulugi talaga kayo, no? So, pag ganon, hindi mo pa masyado alam din sa pag-alaga ng pugo at meron ka ding market, ayos lang mag-alaga ka din na kahit na 500 up to 1,000. So, wag talaga bigla isang bagsakan na 5,000, 2,000, yung ganon. Kasi mas mahirapan ka sa pag-market ng itlog, lalo na kung halimbawa ganito, bakasyon, no? So, tambak talaga yung itlog. Tapos, yung feeds ngayon, yan. Yung isang sako, sa capacity ng itlog ng pugo natin, ito ay nasa 2 to 3 days lang. Yung isang sako ng feeds. So, kung halimbawa sa 3 days wala kang benta, no? So, wala kang pambili ng feeds. So, kukuha ka ng pambili na hindi galing sa benta ng itlog ng pugo. So, yun yung nagsisimula na yung iba maraming huminto kasi yun nga, biglaan yung pag-alaga nila na maramihan.
So yun talaga yung isa sa mga batayan guys sa pag-aalaga ng pugo. Hindi ka basta-basta sumugod agad, parang gera, no? So hindi ka basta-basta susugod ng hindi mo pa alam at wala kang kargada, no? So kung atat ka talaga, so try mo lang mag-alaga kahit 500 heads, tapos kung wala ka pang experience sa pag-alaga ng pugo, so yun muna yung pagtuunan mo ng pansin at alagaan mo kung paano yung pasikot-sikot, no, sa pag-alaga ng pugo. Hindi naman siya mahirap, kaya lang kailangan mo talagang obserbaran at kailangan mong pag-aralan din, kasi yun nga, sabi nga, namumuhunan ka din dito, hindi rin basta-basta yung puhunan dito sa pag-aalaga ng pugo. Kaya hindi mo talaga to sabihin na ano lang, easy-easyhan mo lang sa pag-aalaga, no? Kasi namumuhunan ka dito. So dapat pag ganon, pag-aralan at alamin yung market, no? Kung malakas ba yung market sa lugar nyo ng itlog ng pugo, so yun, doon ka magsisimula. Pero kung walang market at gusto mo rin mag-alaga ng pugo, so try mo lang kahit mga 100 heads, ganon. So yung iba yung nag-alaga na kahit 100 heads lang, pang ano lang na, pang konsumo, no? Pangkain lang, pang ulam or pang quick na pang snacks na ginagawa nila. Pero kung walang market talaga guys, wag talaga kayong mag-alaga ng maramihan ng pugo katulad nito. Yan. Hindi naman ganoon kadami yung langgam natin. Kaya lang yung isang buyer natin hindi na araw-araw kumukuha, gawa ng bakasyon ngayon. So yun, tambak yung itlog natin. Meron pa dito, tapos meron pa doon, tapos meron pa doon sa kabilang sa kabilang bahay ng ating pugo. Meron doon sa sa dulo. So yun, tambak muna to, pero wag lang natin parawan yung itlog para hindi agad masira. So kaya tong imbak kahit na 7 to 14 days. So tingnan mo lang kung may crack. So yung may crack, yan, wala naman tong mga crack. So pag may crack na itlog guys, nakikita nyo, tapos tumutulo na, so ihiwalin nyo talaga yan, kasi yun yung magkukos ng baho or masisira yung katabi niyang itlog at mahawaan lahat, no? So yun lang yung guys, yung na-share ko sa inyo, na wag agad basta-basta na makita nyo na marami siyang harvest na itlog ng pugo. Pero alamin mo kung okay ba yung market, no, sa lugar nyo pag ikaw ay nag-aalaga naman ng pugo. Kasi baka nainganyo ka lang, or nakikita mo lang na marami siyang harvest at pera na yan, pero kaya kaatat na mag-alaga ng pugo, pero hindi mo alam na mahina pala yung market sa lugar nyo. Kaya yun doon nagsimula yung iba na napipilior, kasi isang bagsakan maramihan ng pugo, kasi gusto agad talaga magkapera. So wag ganun, dapat alamin mo muna yung mga yung pasikot-sikot sa pugo, at yung market talaga guys yung pinaka-importante dito. Kasi yung pag-alaga ng pugo, paano alagaan, paano papakainin, no? So marami na yan sa YouTube, no? Kaya lang yung isa sa mga pinaka-importante dito sa pag-alaga ng pugo, yung market talaga guys ng itlog nila. Yun talaga yung pinaka the best na alamin mo. Kasi yung binebenta mo dito is itlog nila. At pag walang benta, hindi masyadong mabenta ng itlog sa lugar nyo, sa pag-aalaga mo ng pugo, yun, doon talaga magsisimula na magpipilior ka. Pero kung kung mas malakas yung bintahan yung itlog ng pugo sa lugar niya, yun, doon may kita talaga dito sa pagpupugo. Kasi yun nga, ito alagaan mo guys, sisiyo pa lang hanggang sa 40 days. So pag 40 to 45 days magsisimula na sila mag-itlog.
So, yun na yung simula ng ikaw ay pwede ka nang makakabawi sa mga puhunan mo. Market talaga is yung pinaka-importante. So, yun lang. God bless and happy farming. Yan. So, mainit na guys sa labas. Yan. Tirik na yung araw. Umagang-umaga pa. Yan. Happy farming.